Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Eto, meron pong isang intrigera. Ay, ho! No, minsan lang ho ako magsasalita ng ganito ha, mawalang galang. Meron hong isang intrigerang TikToker na bumanat kay Secretary Larry Gadon, no? Dahil daw po sa pagsasalita, ito kay Gadon to ha, dahil daw po sa pagsasalita na ni Secretary Larry Gadon patungkol na ang kahirapan daw po ay imagination lamang ng Pilipino. Bakit nga pa? Nasabi ito ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko. Pero before that, panoorin nyo muna to mga kababayan ko bago tayo bumanat, di ba? O ayan, gisahin natin. Kilala nyo ba to mga kababayan ko? Do you know this person mga kapatid? Kung kilala nyo to mga kapatid, ito ang pahayag niya. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan. Sabi nitong si Larry Gadon, haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Gusto ko lang pong i-remind tayong lahat na si Larry Gadon ang anti-poverty czar ng Pangulo at bilang advisor po niya, cabinet level po yan, pinapasweldo natin yan ng tax payment natin. Mga kababayan ko, tax payment daw ni Secretary Larry Ultimo sahod ni Secretary Larry Gadon, hinahalukay niya. Mga kababayan ko, bahala na po kayo ha. Ako lang, sasagutin ko lang to. Re-rebat lang ako dito para malaman ng mga kababayan natin. May malito. May malito. Tuloy. Sige. Ayan, panood ko. At medyo malaking disappointment po ito kung mismo ang anti-poverty advisor ng Pangulo ang nagsasabing imagination lang natin ang kahirapan sa Pilipinas. Ayan. Pakinggan nyo ha, imagination lamang daw ang kahirapan sa Pilipinas according kay Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, na binanat niya po dito. At ang sukatan niya bilang ng tao sa mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sasakyan. Dapat po ata kung magtatalaga tayo. Pakinggan niyo mabuti ha, pakinggan niyo sinasabi niya. Mamaya ito, gigisahin ko lang to, re-rebat lang ako. Ng anti-poverty czar ay yung taong nakakaunawa ng iba't ibang mukha ng kahirapan. Tama ka naman doon, iba't ibang mukha ng kahirapan dapat. Tama ka na doon. Alam natin na may problema tayo sa access sa quality education, hindi man lang natin matugunan. Maraming tao ang hindi man lang matugunan ang basic na pangangailangan sa araw-araw. May problema tayo sa access sa healthcare. At ang ibig sabihin po niyan, hindi lamang po kung may nakakabili ng sasakyan at maraming tao sa mall. Pwedeng ang dahilan ay dahil sa sobrang init ngayon. Nako ha, may mali ka dyan. Award to. Nagpupunta na ang mga tao sa mall ay wala nang kahirapan sa Pilipinas. Hindi lamang kahirapan actually ang issue ko, hindi issue ng inequality. Inequality. O, ayan ha. Kung hindi man natin nakikita yung mga mahihirap, the fact na maraming mayaman sa Pilipinas, maraming naghihirap, responsibilidad din po ng gobyerno natin responsibilidad ng gobyerno. Address ang usapin ng inequality sa ating bansa. Inequality. Kaya kung ganyan po ang pananaw ng anti-poverty advisor ng ating Pangulo, tingin ko dapat po mag-resign siya bilang advisor dahil hindi niya nauunawaan ng ibang mukha ng kahirapan. At kung i-deny natin ang existence ng poverty sa Pilipinas, napakalaking problema po niyan dahil ibig sabihin, walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad para tugunan ang mga issue na to. Si Pangulong Bongbong Marcos at si Atty. Larry Gadon, ang ibig sabihin nito ay non-working. Okay, pinanood ko sa inyo yan because gusto ko po mga kababayan ko, sabay-sabay natin himayin yung sinabi niya dito. Ako po ay malaking disagree sa sinabi niya sapagkat mga kababayan ko, yung sinabi po ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, na imagination ng mga Pilipino ang kahirapan, ako po ay naniniwala. Totoo po mga kababayan ko, ako po ay naniniwala. Pasensya na po kung babasagin ko po ang inyong pananaw at ang pananaw ko ay iba po sa inyo mga kababayan ko. Kung kayo po mga kababayan ko ay sinasabi nyo, mahirap lang ako. Habang buhay ka maghihirap. Di ba mga kababayan ko? Kung sasabihin mo sa sarili mo, paano uunlad ang Pilipino? Kaya nga minsan mga kababayan ko, ang kahirapan, kaya nasasabi natin, imaginary, yung sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Gusto ko pong himayin to Magalit po kayo sa akin kung magalit kayo sa akin ngayon. Pero ang sasabihin ko po sa inyo mga kababayan ko ay katotohanan po, mga kababayan.
At ako po mismo ang magpasabi sa inyo at ako po mismo magte-testimony sa inyo, mga kapatid. Pero bago yan, himayin ko to at re-rebat lang tayo, mga kapatid. Ang sabi niya dito, sabi nitong si Larry Gadon, haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas. Gusto ko lang pong i-remind tayong lahat na si Larry Gadon ang anti-poverty czar ng Pangulo at bilang advisor po niya, cabinet level po yan. Okay, cabinet level po yan. Si Secretary Larry Gadon po, mga kababayan ko, ay ang poverty presidential advisor ng poverty alleviation ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kababayan. Ngayon ang trabaho ko ni Secretary Larry Gadon sa makatuwid, mga kababayan ko, ay tumugon sa kahirapan ng ating mga kababayan at mag-advise kay Pangulong Bongbong Marcos na kailangan natin, mga kababayan ko, na uunahin o solusyonan yung kahirapan sa ating bayan. Isa nga po sa naging programa ni Secretary Larry Gadon ay kung maaalala ninyo yung Batang Busog Malusog Program o yung BBM na tinatawag, yung pamimigay ni Secretary Larry Gadon ng Nutriban sa mga bata sa eskwelahan na kulang sa nutrisyon. Okay? Isa rin sa mga naging programa niyan. At napakarami pa pong programa ni Secretary Larry Gadon na pinondohan pinondohan ng mga pribadong sektor, mga kababayan ko, at hindi pa ng gobyerno. Ngayon, mga kababayan ko, mabalik tayo sa ating usapan. No? Bakit nga ba nasabi ni Secretary Larry Gadon na ang kahirapan ay imagination lamang ng Pilipino? Opo. Ako po, mga kababayan ko, based on my own opinion and based on my own testimony and based on my own experience, mga kababayan ko, ako po yung magsasalita para po sa inyo, mga kapatid. No? Sinabi niya dito ni Secretary, ang Pilipino ay nagiging imaginary. Imagination nyo lang yung kahirapan. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Bakit? Mga kababayan ko, can you imagine, mga kababayan ko, kapag ikaw bilang isang Pilipino, bilang isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, sinasabi mo sa sarili mo na mahirap ka, maghihirap ka talaga. 'Di ba? Kasi yung sinasabi, maghihirap ka talaga. Kapag sinabi mo sa sarili mo na hanggang dito lang ako, hanggang dito lang ako. Kapag sinabi mo sa sarili mo na high school graduate lang ako, high school graduate lang ako. Kapag sinabi mo sa sarili mo na elementary lang ako, elementary lang ako. 'Di ba? Kapag sinabi mo sa sarili mo na mahirap ka at iisipin mo at isasaksak mo sa isip mo yon, doon na sabi ni Secretary Larry Gadon na imaginary ninyo na maghirap kayo. Sige, mga kababayan ko, I will give you an example, mga kababayan ko. No? Ang imaginary. Paano nasasabi ng Pilipino yun? Because sabi nila, pinanganap silang mahirap. Anak ka ng teteng, pinanganap kang mahirap? Nakatira ka sa barong-barong? Pero ang pagkain mo 3 times a day? Naghihirap ka ba nun? Ang totoong naghihirap yung walang makain sa kalye. Yun ang mahihirap. Pero yung may bahay ka, meron kang tinutuluyan, meron kang sinisilungan na maayos. Na maayos. At kahit squatter pa yan, tandaan mo, hindi ka pa rin mahirap. Sa totoo lang. Hindi. Ano mindset ng Pilipino? I don't care if awayin ninyo ako, no? I don't care at awayin nyo ako. Tatanin nyo sa sarili nyong mahirap kayo. Ganun lang yun. I don't care kung sabihin nyo, ay mahirap lang ako, nakatira lang ako sa squatter. Kasi bakit? Tinatak mo sa sarili mo eh. Tinatak mo sa isip mo, mahirap ka lang. 'Di ba? Bakit ako? Let me tell you a story, no? Pinanganak ako sa isang bahay. Alis guho pinanganak ako sa isang napakaayos na bahay. At ang pamumuhay namin ay payak. Pero hindi ko tinatak sa isip ko na mahirap ako. Bakit? Kasi kung kaya yumaman ng mga mayayaman, kaya ko rin. 'Di ba? Kung kaya ng mga mayayaman, kaya ko rin. Anong gagawin ko para umangat ang buhay ko? Eh di magtatrabaho ako. Hahanap ako ng paraan upang gumaan ang buhay ko. Most of the Filipino people are saying, mahirap lang kami, hindi namin kaya yan, hindi namin can afford yan. Because ini-imagine nyo, at ini-emphasize sa sarili, sa utak nyo, pinapasok nyo, mahirap lang kayo.
Hindi ka maka-attend ng party, hindi ka makakain ng first class restaurant because sinasabi mo sa sarili mo, mahirap ka lang pero kaya mong bumili. Nakakapag-Starbucks nga kayo eh. Diba? Isip, mga kababayan ko. Sabi niyo, mahirap lang kayo pero nakakapag-apply kayo pa ibang bansa. Mahirap lang kayo, ha? Isip nga. Diba? Oh, nakakapunta kayo ng mall. May pamasahe kayo. Yung mahirap, walang pamasahe yun. Yun lang nga, ang pinakamahirap para sa akin, mga kababayan ko. Sorry ha. Sorry to say ha. Ang pinakamahirap na tao siguro sa akin, yung pulubit na mamalimos na. Yung baldado nakatira sa kalye. Pero yung Pilipino na sinasabi lang, mahirap kami. Hindi ako naniniwala doon. Imaginary nyo lang yun. Diba? Sorry please get my point, no? Wala akong ano. Hello po Ma'am Anita Marcos Almodia. Magandang gabi po, no? Sorry to say, no? Yung mga Pilipino nagsasabi niya na mahirap sila, weak kayo. Hindi, magalit kayo sa akin kung magalit kayo sa akin, pero totoo sinasabi ko. Kasi kung tatanim nyo, katulad sinasabi ng vlogger na to, di ba? Katulad sinasabi ng vlogger na to, mga kababayan ko, no? Sinasabihan niya yung mga Pilipino mahirap sila. Dukha. Tatatak sa isip nilang dukha sila. Yun mga kababayan. Pero kung iisipin mo yung positivity rate at sabihin mo sa sarili mo kaya mo umangat sa buhay, tatanggalin mo yung salitang mahirap, gagaan ang buhay mo. Tama? Correct me if I'm wrong. Mga kababayan ko. Hello po, Ma'am Nanay Maite Baisa. Kayo ba? Nung pumunta ba kayo sa ibang bansa, mga kababayan ko? Sinabi nyo ba mahirap kayo? Nakapag-placement fee ka, nakabayad ka ng pambili ng nakakuha ka ng panggawa ng passport, nakakuha ka ng pang-requirements mo, mahirap ka pa rin ba nun? Anak ka ng teteng, no? Pumunta ka nga ng ibang bansa, nakapunta ka, nakapagtrabaho ka, nakapag-apply ka. Mahirap ka pa rin. Yung ba ang gustong sabihin ni Shelo Magno? Na ang Pilipino, kapag nagtatrabaho at kapag ikaw ay mababang uri lamang, mahirap ka. Yan ang pinamumukha nyo sa Pilipino. Na mahirap sila. Ako, pag nakakaharap ko kahit sino pa sa daanan, tandaan ninyo, ginagawa ko, hindi ko tinuturing na mahirap. Tinuturing ko silang kapantay ko at kami pantay-pantay lamang. Kaya yung sinasabi ng mga tao na yan na mahirap lang ako, sinasaksakan nila sa taong bayan yon. Imagine that, mga kababayan ko. Yan ay produktong dilaw dito sa Pilipinas. Well, I guess Shelo Magno is a yellow. Tapos uupakan nyo si Secretary Larry Gadon, sasabihin ninyo, masakit ba pag nire-real talk kayo? Masakit ba pag sinasabihan kayo ng katotohanan? Masakit ba sa inyo na sasabihan kayo na imaginary nyo lang yung kahirapan? Sa anong magagawa ko kung prangka si Secretary Larry Gadon? Sinabihan kayo ng ganyan. Kasi bakit? Isinasabuhay ng Pilipino. Diba? Mga kababayan ko? Sige, tatanungin ko kayo. Sino mahirap dito? Sino mahirap dito? Tatanungin ko kayo ngayon. Sino sa inyo ang mahirap? Sino sa inyo ang mahirap? Pag sinabi mong mahirap ka, wala kang makain sa isang araw. Pag sinabi mong dukha ka, ikaw yung nakatira sa kalye. Na wala kang masisilungang bahay. Yun ang mahirap na definition para sa akin. Pero ikaw, nakatira ka sa isang bahay, nakakahiga ka, nakakakain ka, may trabaho ka. Mga kababayan, masasayang bang mahirap ka? Na kumikita ka ng regular sa isang araw? Ilan ang pulubi sa Pilipinas? Napakarami ba ng pulubi dito, Miss Shelo Magno? No?
Mas marami ba ang pulubi sa Pilipinas? What you mean is mas marami ang naghihirap sa Pilipinas because marami bang pulubing nakatira sa lansangan? You mean maraming homeless sa Pilipinas? If you say na walang pagkakapantay-pantay at maraming naghihirap sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan ko, ang ibig sabihin pala ni Miss Magno, mga kababayan ko, kapag may trabaho ka, kapag meron kang trabaho, regular ang sahod mo, at pumapasok ka araw-araw, mahirap ka pa rin. Yun ang standard niya. Diba? Paano ngayon nasabi ni Secretary Larry Gadon na imaginary nyo lang yan? Bakit? Kasi bakit? Maraming Pilipino ngayon ang may trabaho. See? Sablay si Miss Magno dito para sa akin. Mga kababayan ko. Oh, tuloy natin ang sinabi niya. Oh, nasagot ko. Oh, ako, opinion ko yon. Bakit? Mga kababayan ko, kadali-daling sagutin eh. Diba? Mga kababayan ko, ikaw papayag ka ba? Sasabihan ka mahirap? Ang mahirap yung walang makain. Ang mahirap yung walang trabaho. Ang mahirap yung walang makain sa hapag. Yung mahirap yung walang tahanan. Ang mahirap yung natutulog sa lansangan. Yun ang totoong mahirap at dukha. Sa GDP nga ng Pilipinas eh. Diba? Ang taas natin kasi maraming Pilipino ngayon na may trabaho. Hindi tayo pababa. Okay, Miss Magno? Mawalang galang, ha? Oh, tuloy natin sinasabi mo. Let's do this. Oh, ano sabi niya pa dito? Si Secretary Larry Gadon ay sumasahod daw po ng 200,200,078.434 ang per month basic salary ni Secretary Larry Gadon. Kung sumahod man si Secretary Larry Gadon ng basic salary niya na gano'n per month, deserve ni Secretary Larry Gadon yon. Dahil tandaan nyo po, mawalang galang, no? Wala pong budget for 6 months ang OPAPA. Sila po ang naglalabas ng kanilang pera. Mawalang galang po, Miss Magno. Kung pinapasahod po ng taong bayan, si Secretary Larry Gadon, deserve po ni Secretary Larry Gadon na pasahurin siya ng taong bayan because Secretary Larry Gadon is doing their job as well. Okay? Miss Magno? Yun lang gusto ko sabihin sa'yo. Because even Sara Duterte, hindi nagagawa yung ginagawa ni Secretary Larry Gadon. Oh, kung sumahod si Secretary Larry Gadon ng 200,078, no? Kung sumahod man siya ng ganon, deserve niya yon. Bakit? Because nag-e-effort siya. Hindi naman katulad ng secretary dyan, no, ng Department of Education, wala nang ginawa, sumasahod pa. Diba? Ano maganda? Yung may pinaikinabangan ng taong bayan sa isang public servant? O walang pinakikinabangan yung taong bayan doon sa isang public servant? Kung papipiliin mo ako, mga kababayan ko, kaya in-example ko na lang Nutriban nagawa ni Secretary Larry Gadon. Yung mismong DepEd Secretary, hindi nagawa yun. Diba? Yan ang hindi ginawa. Diba? Oh, ngayon, umiiyak kayo. Sasabihin nyo, sinungaling si biyahe ni Koy. Sinungaling yan. Diba? Yan ang sasabihin ninyo. Sabihin nyo doon kay Magno to, sinabi ko. Ha? Huwag niyang ituring ang taong bayan na pulubi lahat ng Pilipino. Kasi sa pananalita niya, halos lahat ng Pilipino para sa kanya, mahirap Shoota. Oh, favorite words, no comment. Oh, ito pa. Oh, tuloy natin. Pinapasweldo natin yan ng tax payment natin. Talaga? At medyo malaking disappointment po ito kung mismo ang anti-poverty advisor ng Pangulo ang nagsasabing imagination lang natin ang kahirapan sa Pilipinas. Di ba? Dilaw na dilaw no? At ang sukatan niya bilang ng tao sa... Ito
ano daw ang sukatan ni Secretary Larry Gadon, mga kapatid? Ano daw ang sukatan ni Secretary Larry Gadon sa ito sabi ni Magno to, hindi sa ating galing Mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sa Pilipinas. At ang sukatan niya, bilang ng tao sa mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sasakyan. Dapat po ata kung magtatalaga tayo. Ang naging sukatan daw po ni Secretary Larry Gadon is bilang daw po ng mga tao sa mall, bilang daw po ng mga taong may sasakyan. Ito lang. Ang tao sa mall, mga kababayan ko, kahit wala kang pera, kahit magsa-sightseeing ka, makakapunta ka. Totoo yan. Yung iba nagpapalamig, pero sa tingin mo, pupunta, ito may pupunta ba sa mall na wala kang dalang pera? Di totoo. Totoo. Ano ba yan? Naamoy ko si Maharlika. Excuse me. Sorry. May pupunta ba sa mall na wala kang dalang pera? Diba? Tatanungin ko kayo, meron bang pupunta sa mall na wala kang dalang pera? Tanong lang. Mga kababayan ko, tanong lang. May pupunta ba sa mall na wala kang ni piso? Mga kapatid, may pupunta ba? Bakit napakarami pupunta sa mall? Yan ang unahin natin. Number 1, siguro nagpapalamig. Diba? Kasi mainit ngayon. Yung iba naman, nagkakanbas. Yung iba naman, paikot-ikot lang. Yung iba naman, nagkakape. Yung iba naman, mga kababayan ko, may pumupunta ba sa mall na walang may 5 walang dala? Number 1, I think walang pumupunta sa mall nang walang dalang pera. Mga kababayan ko, bakit? Mga kapatid, unang-una mamamasahe ka. Tama? Unang-una mamamasahe ka. Pangalawa, mga kababayan ko, kahit papano siguro may dala-dala kasi 500 piso, pambili ng ice cream, pambili ng McDo, pambili ng Jollibee, pambili sa food court. Napaka simple lang. Wala akong nakikitang tao na pupunta dun sa mall at mamamasahe ka nang wala kang pera, maglalakad ka mula sa bahay nyo puntang mall. Except kung malapit lang talaga yung mall, so nasa likod mo lang. Diba? Salamat po, Sir Raymond. Thank you very much for super chat, sir. Diba? Natural kakain ka, mapapagod ka, mag-iikot ka. Isa sa basihan, bakit ko naging basihan yun? Kasi kahit papaano mga kababayan ko, ang Pilipino hindi nawawalan ng 500 piso sa bulsa. Walang tao, siguro Nako naman, mall. Diba? Siguro naman pupunta ka ng mall, may dala kang pera. Yun lang yun eh. Tapos ito pa. Ito pa, mga kababayan ko. Anti-poverty czar ay yung taong nakakaunawa ng iba't dapat po ata kung magdatalag sa Pilipinas. At ang sukatan niya bilang ng tao sa mall at bilang ng mga taong nakakabili ng sasakyan. Ito. Diba? Bilang daw ng tao sa mall at bilang daw ng tao nakakabili ng sasakyan. No? Imagine. Okay. Bakit ako? Bakit ako nakabiling sasakyan? Diba? Masasabi ko bang mahirap ako? Ilan ang may sasakyan sa buong Pilipinas? Mga kapatid, dito sa Luzon, saksakan ng dami. Bakit? Ba't meron silang sasakyan? Mga kababayan ko, it's because they can afford to buy a car para bumili ng sasakyan. They can afford eh. Diba? Kahit nga lang factory worker ka sa Pilipinas, kahit promodizer ka,
makakabili ka na ng motor. Di ba? Makakabili ka na ng motor. Miss Magno. Alam mo ang Pilipino, tubong gawing kawawa. Hindi kawawa ang Pilipino eh. Di ba? Ini-insist mo sa sarili mo, Miss Magno, I'm sorry ini-insist mo sa sarili mo, no, na ang Pilipino mahirap. Ang bansa natin mahirap. You mean, sa ginagawa po ngayon, walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos? At hindi nakikipagtulungan si Secretary Larry Gadon? Oh my God. Anong meron kayo? Sko. I can imagine, no? Pwede naman tayo umastang alta sa buhay. Pero, pag mong hamakin yung taong bayan. Diba? Ako nga, sa sarili ko, di ko sinasayang mayaman ako eh. Kahit may pera ako. Diba? Hindi ko sinasayang mayaman ako. Kahit may pera ako. Ang sinasabi ko sa sarili ko, normal akong Pilipino. Pero inaalis ko sa isip ko na mahirap ako. Kasi gusto kong umangat sa buhay. Tama? Mga kababayan ko, sabi niya pa dito, mga kapatid, ito pa. Dapat po ata, kung magtatalaga tayo ng anti-poverty czar, ay yung taong nakakaunawa ng iba't ibang mukha ng kahirapan. Okay. Isa pa yung sinabi niya yan. Dapat daw po si Pangulong Bongbong Marcos magtalaga daw po ng isang poverty czar, mga kababayan ko, na nakakaunawa daw po ng kahirapan ng taong bayan. Bakit po ba yung mga nakarang administrasyon napalago ba ng anti-poverty czar ni Pangulong Duterte yung bansa natin? Ha? Napalago ba? Napalago rin ba ni Pinoy? Napalago rin ba ni Gloria? Napalago rin ba ng mga umupong poverty czar ng mga presidenteng dumaan? Napaangat ba nila? Napababa ba nila ang paghihirap ng mga Pilipino? Mga kababayan ko? Sino? Mga kapatid, wala pa ako nakikita. Baka si Secretary Larry Gadon masolusyonan yan pag natauhan yung mga bobo. Di ba? Bakit sinasabi ni Secretary Larry Gadon yan? Dumaan na iba't ibang anti-poverty czar sa Pilipinas. Umangat ba bansa natin? Nabawasan ba ang pulube? Tatanungin ko kayo, nabawasan ba? Hindi, di ba? Bakit? Kasi kinulong nyo yung sarili ninyo na mahirap kayo. At sinasabi nyo at kiniklaim nyo, mahirap kayo. Ang tawag sa inyo, nasa middle class family tayo. Tandaan nyo to. Ang mahirap, hindi tayo. Yung mga tinutulungan natin sakaling mga tao. Yung walang makain, nanlilimos, namamasura, nangangalakal, nagbobote, nagjajaryo, nagbebenta ng bakal, nagjajaryo at bote, yun ang totoong mahirap. Mga kababayan ko. Diba? Pero kung ikaw, nakakapagtrabaho ka, minimum ang sahod mo, nasa middle class ka. Wala ka sa mahirap. Ang problema ngayon, anak ka ng teteng no? Mga kapatid, pag nagtatrabaho ka sa factory tapos may motor ka, mahirap ka pa rin. Ang baba naman ang tingin mo sa mga Pilipino, is Magno. Sige nga, pumunta ka sa mga informal settler. Sige, ito, I give you a example. Punta ka dyan sa informal settler, sa mga kapitbahay nyo. Tignan nyo yung mga anak. Naka-cellphone pa. Naka-Android. Mahirap ba yun? No, mahirap ba yun? No, mahirap po. Para kay Miss Magno, kapag yung mga nandun sa squatter, sa squatter nakatira, pero may iPhone. May naka-parking na motor. Naka-NMAX pa. 'Di ba? Pag lumingalinga ka, yung isa doon may sasakyan pa.
Yung iba doon, may paupahan pa. Ano? Miss Magno, yun ba ang basihan ng mahirap para sa'yo? Kaya nasabi ni Secretary Larry Gadon yan eh. Imagination lang ng Pilipino ang kahirapan. Kasi ini-insist nyo lagi sa sarili nyo, mahirap kayo. Oh, bakit? Real talk yan, mga bashir. Hindi nyo maitatago yan. Yan po ang katotohanan na kapag sinabi mong mahirap ka, mahirap ka. Pumunta ka sa mga squatter area, tignan nyo sila. Ligain ninyo. Tignan nyo mabuti. May cellphone, may motor, may sasakyan. Yan ba ang mahirap para sa inyo? Nasa middle class na pamilya ang tawag ko doon. Hindi mahirap. Okay? Oh, totoo sinasabi ko, di ba? Hello, Sir Ricky. Hello po sa inyo. Oh, ano pa? Oh, kasi para sa inyo, mahirap kayo eh. Ay, gusto nyo, pag meron kayo niyan, meron kayong motor, meron kayong trabaho, mahirap pa rin kayo. Saksak nyo sa utak nyo yun. Mas lalo kayo maghihirap habang buhay kayo magiging empleyado. Diba? Oh, meron pa siyang hinirit. Ano pang hinirit nito? Alam natin na may problema tayo sa access sa quality education. Oh, alam mo naman pala. Oh, alam mo naman palang may problema tayo sa access of quality of education. Ba't hindi mo pukpukin si Sarah? Diba? Alam mo pala may problema tayo sa access of education eh. Oh, ba't di mo pukpukin si Sarah? Total naman, nandiyan ka. Influencer ka kagaya ko. Sabihan mo. Diba? Hindi si Secretary Larry Gadon ang pupunahin mo ng pupunahin. Hindi niya kasi mabanat-banatan kasi vlogger siya nun. Diba? Oh, tuloy. Ano pa sabi? Hindi man lang natin matugunan. Maraming tao ang hindi man lang matugunan ang basic na pangangailangan sa araw-araw. May problema tayo sa access sa healthcare. Mga kababayan ko, hindi daw matugunan ang pangangailangan daw ng Pilipino sa araw-araw. Ilan dito, magpakatotoo tayo, ilan dito ang kumakain ng 3 beses sa isang araw? Press 1. Sige po, to all my subscribers, no? Mag-comment kayo. Ilan dito ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang ilan? Ilan sa inyo? Press 1 lang. Press 1, mga kapatid. Oh, Ma'am Ninita Omali, Mama Mercedes Dress. Oh. Ilan sa inyo ang nakakakain? Ha? Ilan sa inyo ang hindi nakakakain? Ng 3 beses sa isang araw, ha? Hindi nakakakain, ha? 1, 2, 3, 4, 5, o 6. Hindi nakakakain, ha? 3, si Nanay Carmen. O, tatanungin ko naman kayo. O, nagda-diet daw si Maritel T. Ilan sa inyo ang kumakain dito ng 3 beses sa isang araw? Press 2. O, yan. Para malaman natin, press 2. Ilan sa inyo dito ang kumakain ng 3 beses sa isang araw? Mga kababayan ko, press 2. O, ilan dito? 1, si LCD, 3 beses. Si Ryan Santos, si Jinky, si Ma'am Mercedes Dress. Ayan, Elizabeth, ayan, kumakain. 1, isa. O. Ang dami sa inyo dito, mga kababayan ko, ang kumakain ng sapat. Diba? 3 times a day, si Kuya Raymond Rivera. O, si Rhea, 2 times a day, that press 2. Diba? Ibig sabihin nito, si Joey Payungyung. O, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, 3 times a day ang kinakain ninyo, hindi kayo mahirap. Diyos ko naman, mga kababayan ko. Sabi ko nga sa inyo reklamador lang yung mga tamad ngayon. Diba? Yan ang mga tamad ngayon, reklamador. O, tuloy. At ang Ito. O. Ayan na, papakita ko sa inyo, tuloy.
Ibig sabihin po niyan, hindi lamang po kung may nakakabili ng sasakyan at maraming tao sa mall na pwedeng ang dahilan ay dahil sa sobrang init ngayon, nagpupunta na ang mga tao sa mall. Shh, drama mo yan? Ay wala nang kahirapan sa Pilipinas. Wala namang sinabi si Secretary Larry Gadon na wala nang mahirap sa Pilipinas. The word na sinabi ni Secretary Larry Gadon, Miss Magno, I just want to be clarify, sinabi ni Secretary Larry Gadon in a proper way, no? Imaginary lang ng Pilipino ang kahirapan. But, hindi sinabi directly ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko, na walang mahirap sa Pilipinas. Like I said, mga kababayan ko, mas marami pa rin na may trabaho kaysa sa pulubi. Anak ka ng teteng, oh. Wad ako. Diba? Mas marami pa ba ang pulubi sa bayan natin? Mas konti ang pulubi, mas maraming may trabaho. Mas maraming nasa middle class. Anak ka ng teteng. Diyos ko naman. Tuloy. Hindi lamang kahirapan actually ang issue, kung hindi issue ng inequality. Inequality. Bakit? Wala bang pagkakapantay-pantay sa Pilipinas? Para sabihin mo na meron tayong inequality? Wala ba tayong pagkakapantay-pantay? O mga senador, my dear senators, wala ba tayong pagkakapantay-pantay? So ibig sabihin nito, mayroon talagang mga higher alam mo, tubong dilaw na dilaw ang bibig eh. Tuloy natin mga kapatid. So hindi man natin nakikita yung mga mahihirap, the fact na maraming mayaman sa Pilipinas, maraming naghihirap, responsibilidad din po ng gobyerno natin i-address ang usapin ng inequality sa atin. Diretsoy mo na, binabanatan mo rin paminsan-minsan si PBBM. Hindi Miss Magno, pasensya na. Diretsoy mo na, binabanatan mo rin. O, tuloy natin. Bansa. Kaya kung ganyan po ang pananaw ng anti-poverty advisor ng ating Pangulo, tingin ko dapat po mag-resign siya bilang advisor dahil hindi niya nauunawaan ng iba't ibang mukha ng kahirapan. At kung i-deny natin ang existence ng poverty sa Pilipinas, napakalaking problema po niyan dahil ibig sabihin, walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad. O, kita mo? Walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad ang ating gobyerno. Hindi ako na nagtapos. Hello po, Ma'am Percy Castillo. Diba? So you mean si President Bongbong Marcos is a non-working president because sinasabi mo mas marami ang mahirap. Because sinasabi mo marami ang mahirap. So if you mean President Bongbong Marcos is a piece of shit sa Malacanang na walang ginagawa. Miss Magno, I'm sorry for that. Pero yun ang punto mo sa amin. Yun ang punto mo sa akin. That's why kinontent kita because I want you to know na Miss Magno, no, na mali ka dyan. No? Mali ka. Why? Mga kababayan ko, alam mo ang nagpapahirap sa ating mga nagpapahirap sa mga middleman. Ito kasi yan eh. Let me give you an example, no? Ang mahirap yung mga walang trabaho at naninirahan sa kalye para sa akin. Pero mga kababayan ko, magkaiba ang mahihirap sa nagpapahirap. Okay? Yung salitang mahirap, nagpapahirap. Mga kapatid, okay? Yung mahirap, yung mga nakatira sa kalye, ha? Pero sa pamumuhay natin, mga kababayan ko, meron nagpapahirap. Ano yung nagpapahirap sa bayan natin? Ano yung nagpapahirap sa taong bayan? At kung minsan nalulugmok sila sa kahirapan, doon sa pagkakawala, yung sa loss of your, pinaka-loss na ng buhay mo, ang maging isang pulubi. Bakit? Anong meron, mga kababayan ko? Bakit, mga kapatid? Sino nagpapahirap? Tatapatin ko po kayo. Konstitusyon ng Pilipinas ang nagpapahirap sa taong bayan. Hindi ang gobyerno, hindi si Gadon, hindi kung sinong kesihodang politiko. Konstitusyon natin ang nagpapahirap sa taong bayan. Let me give you an example, Miss Magno, ang hina ng kokote mo. Gusto mo palang umangat ang buhay natin eh. Umayos ang Pilipino eh. Ba't hindi mo tulungan ang bansa natin na aprubahan sana ng Senado ang economic provision ng Pilipinas?
Nang sa ganon, makalikha tayo ng maraming trabaho para nang sa ganon naman, yung mga mahihirap na naka-NMAX na nagsasakyan na sinasabihan mo, gumanda rin ang buhay at tumaas ang sahod. Dumami ang trabaho. Siguro naman, mabibigyan na natin yung mga pulube ng trabaho niyan. Kasi meron na tayong ipapakita sa kanila. Meron tayong pagsasalpakan sa kanila, Miss Magno. Dahil ang totoo na nagpapahirap sa bansa natin at nagpapahirap sa taong bayan at Pilipino ang ating konstitusyon. Yan ang lagi mong tatandaan. Diyan ka mali, Miss Magno. Diba? Gusto mo pala, sisisihin mo, wala tayong, at least sa bibig mo nang galing. Eh, nasa kampo ka naman ni Sarah. At least sa bibig mo nang galing, diba? Wala tayong maayos na educational system. Bakit tayo walang ganon, mga kababayan ko? Kasi may sablay tayong DepEd Secretary. Diba? Ano kailangan gawin? Baka siya dapat ang kailangan mong pagsabihan. Pag-resignin mo yung taong si Secretary Larry Gadon na maayos ang ginagawang trabaho, pag-resignin mo, ba't hindi mo pag-resignin yung boss mo, si Sarah? Para naman sa ganon, diba? Maganda-ganda naman. Tama? Second, mga kababayan ko, maraming mahihirap sa Pilipinas. Paano mo nasabi? Ang pinagbasihan mo lang, yung iyong opinion at yung mga nagsasabi sa kalye na ininsisan nyo na tumatak sa isip nila na sila ay mahirap. Ano ba ang definition ng pagiging mahirap? Yung hindi ka ba nakakakain sa isang araw? Yung nakatira ka, ang mahirap pa sa kanila, yung meron nakatira sa squatter, may maayos na tulugan, nakakapagpahinga, may papasukan trabaho, tapos, mga kababayan ko, may sasakyan, may NMAX, may ganito, whatsoever. Na kumikita ng minimum per day, mahirap ka pa rin. Para sa akin, ang sagot ko dyan, middle class yun. Hinahanapan mo ang gobyerno ng solution upang magawan ng, ito, sabi mo, maliwanag, o yan, papakita ko lang, hindi sa akin galing yan, ha. O, ito, ha. O. Polisiya na maaaring ipatupad para sa Pilipinas. Napakalaking problema po niyan dahil ibig sabihin, walang epektibong polisiya na maaaring ipatupad para tugunin. Walang epektibong polisiya ang Pilipinas para ipatupad ang mandato. Okay, sabi niya kay hindi man lang ang pangalanan, pero I know it's to President Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, ang totohanan, sabi ko nga sa inyo, yung polisiya na yan, kahit magtala tayo ng polisiya na yan, kahit magtala tayo ng mga tao na dito na magpapasok tayo ng investor sa bansa natin, o gumawa pa tayo ng napakaraming trabaho, tandaan nyo mga kababayan ko, makinig kayo, ha? Makinig kayo. Kahit meron pang polisiya na yan, ang magiging kalaban ng polisiya, yung ating konstitusyon. Okay? So alam nyo na. Kahit gumawa ka pa ng napakaraming batas, magtaas ka pa ng sahod, tandaan mo, ang mag-i-epekto pa rin yan sa taong bayan. That is the reality. I-epekto pa rin yan sa taong bayan. Diba? Ano kailangan natin? Ano kailangan natin? Bigyan natin ng panahon yung ating konstitusyon upang baguhin yung luma at hindi na capable sa bansa natin. I think pag nabago ang konstitusyon natin, hindi na siguro ganito ang tono ni Miss Magno kasi matututo na siya patungkol sa ating economic provision. Yan po ang isa sa mga nakikita ko, mga kababayan ko. May nagtatanong sa atin, ano ba ang mali sa ating konstitusyon? I give you an example. Napakaganda pong tanong, Omen Binks. Anong mali sa current constitution? Ang hinihingi ni Miss Magno, bakit daw maraming mahihirap sa bansa natin? Bakit maraming mahihirap ang sinasabi niya? So, ibig sabihin niya, walang trabaho sa Pilipinas. O sige, given. Sabihin na natin, kunwari lang, walang trabaho sa Pilipinas at walang mapasukan ng tao. Bakit? Wala kasi pumapasok sa ating investors. Wala kasi pumapasok sa atin dito mga negosyante na nagtatayo ng kanilang negosyo upang makapagdagdag tayo ng trabaho sa mga kapwa nating Pilipino. For example lang, yan ang mangyari. Bakit nga ba mapapatanong ka?
no? Mapapatanong ka, bakit nga ba wala pumapasok sa atin? Samantalang sa Japan, samantalang sa China, sa Singapore, sa Thailand, napakaraming investors. May mga trabaho at napakaunlad at minsan pa nga, lumilipad pa yung mga kababayan natin doon para doon magtrabaho. Tama ako? Kasi mayroong opportunity. Bakit sa Pilipinas walang ganon? At ang tanong sa akin, nung isang subscriber natin, no? Bakit anong mali sa Constitution? Sa current Constitution? Yung 1987 Constitution, isa sa mga nagpapahirap sa taong bayan, mga kababayan ko, yung 60-40 agreement ng bansa natin. Ang mga investors, kapag may, for example, may pera ako, foreigner ako, at mag-i-invest ako sa Pilipinas, hindi ako makakapag-direct invest. May harang. Ano yung harang? Yung economic constitution natin. Mga kababayan ko, yung economic system natin sablay. Can you imagine? Ikaw, ako na foreigner, kunwari lang ha, mag-i-invest ako sa Pilipinas, 40% lang ang sakikitain ko. Tapos yung sa Pilipino na kakausapin ko na may kumpanya na magmi-middleman sa akin, 60% laway lang. Antindi naman. Di ba? Ngayon, kung ganyan ang polisiya natin, may papasok ba sa atin na trabaho? Na kumpanya? Wala. Iilan lang ang sumugal sa Pilipinas ngayon. Tandaan nyo ang leading. Yung iba nagsarado na. Wala na sa bansa natin. Bakit nawala yung mga sabon katulad ng Lifebuoy? Bakit nawala yung sabon na Vaseline? Bakit nawala? Yung mga yan. Bakit? Hindi kinaya ng mga investors na magpatuloy dito sa Pilipinas. Yang mga brand na yan ay ibang bansa pa. Diba? Bakit? Kasi pangit ang ating economic system dito sa Pilipinas. Worse. Kaya walang trabahong mahanap na matino yung ibang tao. So pag walang trabaho, dadami ngayon ang mahirap. Dadami ang mamumulubi. Now, kasalanan ba ng government yon? Hindi. Kasalanan nyo ng Constitution. Ngayon, eto, para malaman ninyo, no? Ginagawa na ng paraan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na mapagbigyan tayo ng Senado upang buksan ng economic chacha. Pabaguhin natin ang ating economic constitution. Panang sa ganon, lumuwag naman ang ating bayan. Lumuwag naman ang ating pagpapapasok ng investors. Yan po ang kailangan ng bansa natin. Kasi kahit anong gawin natin, mga kababayan ko, kahit anong gawin ng bayan natin na pagpapaunlad, without investors, hindi tayo uusad.